Good morning, Kuya! It's 5:21 in the morning, February 24, 2017. Yan. Maraming nangyayari ngayong umaga. Yes. Since yesterday. Lahat yata halos kung puyat sa paghihintay ng mga Ganap. nangyayari. Yes. Ng mga ganap, ano. And mamaya pag-uusapan pa natin kung ano ba yung mga kinapuyatan ng mga tao kahapon and of course kung ano mga mangyayari ngayong umaga. May babatiin lang ako. Happy Oh, go birthday kay Senator Risa Hontiveros. Happy birthday! Happy birthday po. Wala lang! We like her! Hindi kasi binigla mo kami. Wala namang, di ba? Wala namang binanggit. Sana bumati din kami na. Happy birthday po. Happy birthday po. Senator! Kaya pala ako naka-red today. Kaya Naki-birthday nga, ako. kaya O ayan, sige, parang habang nakiki-birthday tayo kay Senator, ito naman, magtatanong muna ako sa inyo ng isang very relevant na question. I'm sure lahat kayo nagre-ready na dun sa tinatawag natin na the big one, di ba? The Lalo big recently, di ba, dahil Ang dami-dami nangyayari. earthquake, may nangyari sa Surigao. I heard may nangyari nga rin daw somewhere sa Davao ba? Or somewhere sa south, recently. So kayo ba, ano ba ang tingin ninyo sa mga pangyayaring ito? Ano ba sa tingin nyo? Ito ba ay something na talagang out of, kumbaga, dahil sa normal paggalaw ng mundo? Or do you think may mensaheng pinararating sa atin kaya nangyayaring ganitong klase mga bahay? O bagay? Doc Well, Bong? Oo, palagay ko may mga mensaheng gustong sabihin sa atin ng Diyos. Lalo na dahil yung kasing lindol, sinasabi na ano yun parang galit ng Diyos yan. Yun, ganun. Kaya dapat ang tao dapat alam yung may update o dapat alam yung napapanahon nangyayari para naka-ready ka kung ano man ang ipagkaloob o ano man ang mangyari sa pang-araw-araw, naka-ready ka, hindi ka mabibigla. Kasi mahirap yun, lindol, hindi ka naka-ready, biglang lumindol Yes. nandun ka pala sa tinatawag na fault line, di ba? Kung kung magpapagawa ka ng bahay o kung ano man doon sa area na yon, alam mong hindi ka dapat doon magpagawa dahil delikado nga doon. Siguro dyan, kasi nung naalala ko nung bata ako, may mga naririnig akong kwento from sa mga medyo matatanda. Sinasabi nila na kapag nga daw sobra na makasalanan ng mundo, there will come a point, ito yung tinatawag nila na end of the world, na parang maniningil daw ang Diyos. So maraming sakunang mangyayari, lindol, bagyo, sama-sama na daw. So siguro dito nagmumula yung tanong ng mga tao kung yung mga ganitong klaseng pangyayari nga ba, yung mga kalamidad, iba't ibang sakuna sa mundo na nangyayari sa hindi naman sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa rin, ito ba ay may ipinahihiwatig na mensahe o kumbaga parang sign nga lamang ng kapighatian? Ang sasagot po niyan ay si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Alam nyo, ang pagdating ng natural calamities, wala pong ibang makagagawa ng lindol, bagyo, at kung ano-ano pang mga natural phenomenon maliban sa Diyos. It is within God's hands and control. Gaya halimbawa ng lindol, ang Diyos po ang nagpapalindol. Gaya nung mababasa natin sa 9:5 ng Job. Basahin po natin ang talata. Pakinggan niyo po. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ayan, maliwanag po dyan kapatid na ang Diyos ang umuuga ng lupa pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Ibig sabihin, pagka po lumilindol, nagmamanifest yung galit ng Diyos. Although may paliwanag ang siyensya na mayroong movement yung tinatawag na tectonic plates under the earth. Yun po paliwanag ng siyensya. Pero ang paliwanag po ng Biblia, yung pagkaliglig ng lupa, yan po ay bunga ng galit ng Diyos. Ganon din naman yung pagdating ng mga tidal waves. Halimbawa, yung sinasabi naman sa aklat ng Amos, ganito naman ang nakasulat sa 9:6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat
at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Ayon, siya ang wika ang tumatawag ng tubig sa dagat, ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Yun po ang tidal wave. Ang Diyos din ang gumagawa nito. Yung mga bagyo, sino po ba ang may gawa rin yan? Pakinggan nyo sa Jeremias 25:32, kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Ayan, maliwanag po yan na ang Panginoon din ang gagawa ng pagdating ng mga bagyo. Ang lahat po ng ito, kapatid, merong ibig sabihin. Gaya ng sabi nyo, ito ay paalaala ng Diyos sa tao. Marami po kasing tao ngayon na hindi na kumikilala sa Diyos. Gusto lang ng Diyos na ma-realize ng tao, maalaala niya na merong makapangyarihang hindi niya kayang takasan. Ito po ang intensyon kung bakit dumadating sa atin ang mga natural calamities. Pero nakakapagtaka po sa Pilipinas, madalas. Ibig sabihin, maraming tao sa ating bansa na dapat managot sa Diyos. Maaaring yan po ay dahilan kung bakit dumarating ang mga kalamidad na ito sa mga tao. Tandaan niyo po, ang Diyos ang nagpapaulan, siya din ang nagpapasikat ng araw. Nasa Mateo po yan, Kapitulo 5, versikulo 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ang dahilan ng pag-ulan, pagbagyo, anumang mga bagay na nangyayari, galing po sa Diyos yan pagka sa natural calamities. Ngayon, yan po paalaala ng Diyos sa atin. Sabi nyo, yan ba ay bahagi na ng malaking kapighatian? Is that part of the great tribulation that was prophesied by our Lord Jesus Christ? Umpisa po yan, kapatid. Yun ang sinasabi ni Kristo sa Mateo 24:8. Pakinggan nyo. Datapwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. That is the beginning of the end. Yan po, kapatid. Yun naman pala, no? Kung ang pagbabasihan talaga natin, of course, is ang Bible, ang explanation is talagang minsan mensahe ito ng Panginoon sa atin. Yung mga sakuna, tulad nga na lindol, bagyo. Kasi if you come to think of it, talagang siya naman talaga ang nagka-create ng ganitong mga klaseng bagay. So siguro, I guess the message na lang is we should always be ready, no? At lagi tayong maging mabuti, gumawa ng mga mabuti para kung ano man ang mangyari sa mga sakunang to, we're always ready, diba? Kaya maraming salamat po kay Brother Eli Soriano para sa ating naging Biblically Speaking ngayong umaga. At ngayon naman, Hanapin natin. Nasaan yung isang kasambahay po natin na ngayon ay naslabas? Nasaan si Rina? Good morning, Rina. Hi Kong! Good morning sa inyo dyan. Nandito tayo ngayon sa Daljoy Gallery and Museum na patatagpuan sa Pasig City. Sa mga kids at heart dyan ay pwedeng-pwede kayong bumisita dito dahil nagagandahan nga yung mga dolls nila dito iba't iba. Pero bago ang lahat, trivia muna tayo dahil alam nyo ba ang dolls noong unang kapanahunan ay gawa sa mga matitigas na materyales katulad na lamang ng clay, ng stone, ng bones. Meron din silang gawa dyan sa ivory. At yung modern na dolls naman na gawa sa Germany, yun na yung mga malalambot na dolls. Alam nyo ba, nakita ko yung mga dolls na sumisimbolo sa bawat isa sa atin. Katulad ni Kikay, nandito si Jasmine, saka nandito yung kanyang yaya doll. O, diba, napakaganda. Si Jasmine kasi yung nirepresent ni diba, ni Kikay nung tayo'y nag-flashback dati. Tapos, meron din akong doll dito, si Ariel. Ayan. Tapos, andito rin si Angel, tsaka si Monica. Ayan. Si Alice in Wonderland, tsaka si Belle. Yan yung kanilang doll. Tapos, meron din tayo mga sports dito, katulad ni Manny Pacquiao, tsaka ni Neymar. Ayan. Meron din tayo dito si Doc Bong. Hindi mawawala. Nandito
nandito rin ang ating doktor. Meron tayong Maleficent at meron tayong chef. Pero higit sa lahat, hindi mawawala si Kong Erin. Ayan, naka-Filipiniana si Kong Erin. Pero aside from that, meron ka pang isang doll dito. Kong Erin, napakalaki! Hindi, joke lang yan, Kong. Pero dito nga, makikita natin yung iba't ibang mga klase ng dolls. At mamaya, kakausapin nga natin dito yung owner. At meron silang setup dito ng dolls in commemory of the EDSA Revolution. Mamaya makikita natin yan. Pupuntahan natin dun sa kanilang kabilang warehouse. For the meantime, balik sa inyo dyan sa bahay ni Kuya. Maraming salamat, Rina. Ikaw, Okay na yung nakabarong Pero nung lumaki, hindi naman ako kalbo, Yun daw yung magiging future ko. Fearless forecast. Future. Hindi, makapal-kapal yan. Anyway, maraming salamat, Rina. At babalikan po namin ikaw dyan sa Doll Museum. 5:32 in the morning. Oras na para sa ating quick meal. Good morning, Kuya. And good morning sa'yo, Doc Yes, Bong. good morning din. Happy Friday. Oo nga. It's nice to see you here. Of course. Back. Okay, so, ikaw na naman mag-quick meal. Ano ba ang ating quick meal ngayon, Doc Bong? Well, ito yung ating, common to sa mga everyday, especially sa mga kids, no, yung ating tinatawag na banana sandwich. Ooh, banana sandwich. Doc Bong, ano ba benefit? Di ba potassium rich yung Potassium, banana? Ano ba oo. yung ginagawa ng banana Potassium, siyempre, nagpapalakas ng muscles natin. Yan, kailangan niya, especially sa mga kids. Kasi malilikot yung mga yan energetic yung mga bata. Yes. So, very important, rich in potassium ang kanilang kinakain. And of course, fiber. Oo. Yung pag lower ng cholesterol, pwede ba yun? Oh yes, of course. Oo. Kasi may balance na nagagawa ang potassium para bumaba ang cholesterol natin. Yun naman pala. Oo. O siya, sige Doc, umpisahan mo na. Ano ba kailangan natin gawin sa ating banana sandwich? Ano ba yung ingredients? Pero palagay ko may banana yan. Of course, banana yung ating Star bread. of the show, Of course, yung star of the show, banana. Plus of course, yung ating butter. Meron tayong mayonnaise. And of course, yung ating strawberry jam. Ano na lang to? Strawberry jam. Oo. Isa na lang Strawberry. jam. Ayan. Okay, sige, simulan na natin. Paano ba ginagawa itong banana sandwich in 3, 2, 1, action! Ayan. Of course, ang ating banana, may dalawa tayong piraso. Slice lang natin natin. yan, maliliit. Ayan. Thinly sliced And then, i-ready na natin yung ating bread. Yung sliced bread natin, lagyan natin ng cream cheese. Okay. And then, yung ating strawberry jam. Doon sa kabila, no? Of course. So, yan. One each sila. And then, Yung ating banana. Doon. Yun. And then, lagyan natin ng butter yung ating Yung pan. pan. i-fry. Fry. And of course, yan. Luto na. Bawa na. Ang ating banana sandwich. Ayan. Mabilis lang, ha? Ang Mabilis lang ginamit gawin. mong bread pala, Doc Bong, wheat bread. Wheat bread. ano? Para Yan, healthy mas rin. healthy yan. Yes, ano? of Pero course. dun sa iba naman na hindi available ang wheat bread, pwede naman yung mga ordinary, yung mga Bread. white bread. Oo. Diba? Pero ayan, diba? Wag lang mawawala yung ating banana. Tikman Kasi mo na. healthy. Hati tayo Sige, dito. Kika, halika dito. Tikman mo na. Yeah. Oo. Bago mo tikman, Yes. Medyo mainit pa. Bago Oh, mainit, tikman ha? niya mainit. Tingnan mo, pawis na pawis nga si Oo Doc Bong nga, kakagawa. Ayan, Doc Bong, grabe. magkumain Medyo sa likod mo. umusok-usok pa. Oo. Angela, Doc Bong, habang pinapalamig natin ng kaunti yung ginawa nyo sa quick meal, ngayon naman alamin natin kung magkano na nga ba ang presyo ng mga gulay dito sa ating Palengke Price Watch. Good morning, Kuya, at good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako po si Kikay at nagbabalik ako dito sa napakaganda at napakalawak at napakalinis na Santa Ana Public Market. Dito po yan sa Pedro Hill Street, Santa Ana, Manila, upang ihatid sa inyo kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga sangkap na kakailanganin sa paggawa ng kare-kare. Okay? At nandito ako ngayon sa tindahan ng suki natin na si Nanay Yoli. Hi, Nanay Yoli! O ito mga kasangbaya, ang bulaklak po ng saging ngayon ay pabalak sa presyong 10 piso lamang per pack. Ang presyo po ng ating pechay ay nagtaas. Dati po itong 5 piso lamang, ngayon po 10 piso na po siya per tali. Ang ating sitaw o string bean sa Ingles ay pabalak po sa presyong 10 pesos per tali. Nagtaas din po ang presyo ng ating
ating talong, sa atin po itong 50 pesos lamang. Ngayon po, 70 pesos per kilo. Itong puso ng saging po ngayon ay babalik sa halagang 80 pesos po yan per kilo. Ito ang tawag dito ay peanut at ang presyo po nito ay 35 pesos po yan per pack. Ang ating alamang po ay babalik sa presyong 100 pesos per kilo. Ang ating bawang po ngayon ay babalik sa presyong 150 pesos po yan per kilo. Ating sibuyas sa halagang 70 pesos per kilo. Presyo po ng pepper ay pamanak sa presyong 5 pesos per pack. At suwete, at ito po yung nagbibigay ng kulay sa ating kare-kare. At ito naman po ay pamanak sa presyong 5 pesos per pack. Maraming salamat, Ate Yoli! O ngayon naman mga kasangbahay, pumunta na tayo sa ating mga presyo ng bakal. Let's go! O ayan mga kasangbahay, ito puntahan naman natin ang ating ox stripe o tuwalya. Ito naman po ay pamanak sa presyong 200 all the way na po yan to 220 pesos per kilo. O ito mga kasangbahay, alam nyo na ang presyo ng mga sangkap na ating kakailanganin sa paggawa ng ating kare-kare. Dito sa Santa Ana Public Market, located po yan sa Pedro Hills, Santa Ana, Manila. Ako po si Kikay at ito pa rin ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning, Kuya. O ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga gulay mula dito sa napakaganda at napakalinis at napakalawak na mga daanan sa Santa Ana Public Market. Dito po yan located sa Pedro Hills State, Santa Ana, Manila. Kaya mga kasangbahay, ano pang inaantay nyo? Aba, gising-gising na. O maligo pa kayo para fresh. At syempre sumugo na dyan sa palengke dahil kapag may buwan naman, may diskwento. Yan po ang ating Palengke Price Watch for today. La 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 la. February 24, 5:39 in the morning. Sa pagkakataong ito, bigyan natin ng daan ang mga katanungan ng ating mga kasambahay dito sa Inkonsulta Mo. Right, Monica? That's right, Kong Erin. And of course, ito na, meron na tayong mga, excuse me po, meron na po tayong mga tanong na nakalap mula sa ating mga kasambahay. Unahin na po natin ang question na medical, no? And this one is from Michael Olis ng Caloocan City. Doc Bong, Yes. para sa iyo to. Ito yung kanyang question. Good morning po, Doc. Itatanong ko lang po kung totoo po ba na kapag nakatagilid sa gawing kanan, kapag natutulog, may masamang epekto daw po sa katawan. Actually, yung tanong niya, Bakit kanan? well, yun nga, ang ganda ng tanong niya. No? Pero basically, it's more of yung left side ang mas may benefit. Wala namang masamang benefit masyado yung right side. So meron kumaliwa talaga. ka, sa studies ngayon kung Meron. pag nakatagilid ka sa kaliwa, Hindi ko alam yan di ba kumaliwa ka Oo. So ano ba yung mga parte na nandun? Unang-una yung heart mo. Yes. Mas hindi siya hirap. Pag nasa... Kaliwa ka. Oo. Mas hindi siya hirap mag-pump. Oo. Oo. Tapos yung breathing mo, mas maganda sa kaliwa. Kapag nakatagilid ka sa kaliwang matulog. oo, Okay, oo. okay. May mga studies na gano'n na ngayon. Anong binabasa ko ngayon, nire-review ko, teka muna, oo nga, no? Dati kasi parang baliwala lang, kung matutulog ka, di kung saan mo gusto yung Position mo. Di ba meron kasing mahilig kumanan, merong mahilig kumaliwa, meron nakatehiya lang naman, iba nakadapa. Pero technically, nowadays, may mga anecdotal reports or even studies talaga na sinasabi na mas beneficial yung nasa left side. Left side. Ngayon, ito mapapansin natin to sa mga pasyenteng may mga sakit na rin. Kasi minsan, yung mga may hingal, especially pag palyado na ang baga, lalo na pag ang palyadong baga ay nasa kanan at kumaliwa siya, mas nahihirapan. Yes. Pag ang palyadong baga ay nasa kanan, ikinaliwa mo naman, hirap din. So technically, beneficial pag yung left lang talaga ang may breathing. No? Ngayon naman sa heart, sinasabi rin nila, pag medyo may hingal na ang pasyente, mas hindi siya hingal pag sa kaliwa siya humihiga. Bakit? Kasi, Doc Bong, I would always think dahil nasa kaliwa yung puso, no? Left, a little left of center, dahil nasa kaliwa ka, mas naiipit kesa kapag nasa kanan. Mas free Yes, oo. Hindi pala ganun. Mas maganda ang pumping niya pag nasa left side. Kaya lang, syempre, yung yung tanong nung ating televiewer, syempre subject for ano pa yan, studies. No? Further Pag-aaralan studies. pa kasi
ano lang konti pa lang yung mga nagsasabi ng benefit. So hindi talaga siya technical na talagang dapat nang gawing rule na confirm. Na pag matutulog ka o lahat nakakaliwa, di ibig sabihin ganun ba yun? Hindi naman. So kasi lalo na pag tulog ka na, di mo na maalam kung saan ka talaga nakapwesto na. Yes. No? Baka mamaya yung asawa mo, nagkakaanang ka, kaliwa. Ginising ka. Hindi ka na makakatulog niyan. Although isa pang added benefit niya doon sa mga nag-snore. So, technically, mas maganda nakatagilid. Yes. Oo. So, yun Any yun. side. Any side. Pero yun nga, sa studies, binasa ko nga rin yan, I was really, interesting. stand na, teka, pati pala yung pagpupwesto sa pagtulog, may benepisyo sa ating katawan. Hindi talaga masama yung kumanan, pero more of yung Mas okay magkaliwa. pag nasa kaliwa. Yes. Ganun na lang. Doc Bong, Ganun yun. may medical kaya kung saan matutulog yung babae at lalaki? Kanan o kaliwa? I won't wake up on the other side. The wrong side of the bed. Gusto Wala ko pa. yan. Palagay ko sa mga susunod na baka meron na yan kung saan talaga tayo dapat pupwesto. Diba? Hindi lalaki o babae. Oo, Ikaw ba? Saan ka ba nakapwesto? Sa sahig ang mga lalaki. Kung dito na sa ulo, Okay. nasa kanan ako Kanan. O, ako din Ako kanan. din kanan. Ako kanan. Ako kanan din Oo. ako. Ikaw kanan. Kanan ako. Wala namang special ano Ikaw yun. Wala nasa naman, kanan. kanan ako. Mm. Tapos yung mga lalaki dapat nasa sahig. Sahig. Oo. Minsan nasa labas ng kwarto, di ba? Oo, sa labas pwede. Kumakatok. Ayun. But that's very interesting, Doc Interesting. Bong. ha? Yung Ngayon sige, lang namin pag-usapan natin narinig next yan. time, aralin natin yan. Sige. Tingnan natin kung ano ba talaga yung benefit nun. Pero for the moment, meron talagang sinasabing May pag-aaral. ganung study. Okay. So, ayun naman pala. Sige, Michael, siguro mas mainam na lang na kumaliwa ka na muna. Huwag ka muna kumanan. Dahil Huwag mangaliwa. Huwag ka- kumaliwa, hindi mangaliwa. Oo, magkaiba yun. yes. Lalo na kung married ka, huwag mangaliwa. mangaliwa. Kaliwa lang ang tulog. Yun. Yun. Kaya maraming salamat, Doc Bong. At yan naman, Kong Erin, ito ang para sa iyo. This one is from Ana Castro. Siya po ay 77 years old mula sa Dasmariñas, Cavite. Ito yung kanyang question. May ipinaman ng lote sa akin ang mama ko, pero nakapangalan pa rin po sa kanya. Patay na po ang mama ko. Gusto ko sana mailipat sa pangalan ko. Dapat po ba ako pumunta sa probinsya kung saan naroroon ang lupang pinamana sa akin para asikasuhin ng paglilipat ng pangalan? Ano-ano po ba ang mga requirements at documents na kakailanganin ko? Maraming salamat po. Well, hindi necessarily na kailangan pumunta ka doon, no? Ang kailangan malaman muna natin kung titulado yung lupa. No? Kung titulado ang lupa, then of course, at least wala na tayong problema na hahanapin na kailangan patunayan na yung lupa ay sa kanya. Ngayon, ang kailangan mong bayaran dito would be, you can either pay it in the province where the property is located or even here sa head office, no? First of all, you pay the taxes, no? Since patay na yung mami mo, kailangan mabayaran mo yung estate tax, no? Na para ma-transfer yung lupa. Ngayon, kung mabayaran po yung mga taxes na kailangan, mag-i-issue ngayon ng certificate authority to register, no? Certification to register property. So, dahil yan ang hahanapin ng Register of Deeds, no? Na may go signal ng BIR na nabayaran mo yung mga taxes para malipat na yung lupa sa pangalan mo. So, yung mangyayaring paglilipat ng titulo, yan po ay sa Register of Deeds ng probinsya kung saan nandun yung lupa. No? So, yung payment of taxes can be in the BIR here sa head office or kung saan may BIR office sa probinsya kung nasaan yung lupa. So, ganun po. Okay. Pero kung what if meron siyang in absence of last will, no? And may mga kapatid siya. Kung may mga kapatid, wala sa kanya di ba? Oo. So, dapat lahat sila ang mag-inherit sa lupa. Hindi lang sa kanya ipapangalan. Hindi lang sa kanila. Siya yung panganay. Yes. Yes. Alright. So, sana nasagot namin, Ana, ang iyong katanungan. At maraming salamat, Kong Erin. And of course, Doc Bong. At para sa ating mga kasambahay, no, tuloy-tuloy po ang aming pagtanggap na inyong mga katanungan. Hanggang 6:45 in the morning, maaari nyo pong isend ang inyong mga medical and legal questions. Oh. At, ayan.
ayan, maaari pala kayong mag-text or tumawag sa mga sumusunod na numero na ipapakita po namin sa inyong mga TV screens. 0244262256 or 0244262257. Para naman po sa mga Globe subscribers, 0995-5823762 at sa Sun naman 0932-947-5386. Maaari din po kayo mag-send na message sa aming Facebook account www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type lamang po ang inyong pangalan, edad, lokasyon, and syempre huwag kakalimutan ang inyong katanungan. At dahil nag-usapang medical na tayo kanina, ituloy-tuloy na natin ito, Doc Bong, para naman sa ating usapang pangkalusugan. Alright. Maganda to. Doki, ano bang topic mo? Ayan, actually maganda yung topic natin. Tungkol sa kidneys. Oo, ano ba yung mga senyales o what are the, dito 10 signs of kidney disease yung ating i-discuss. Pakita natin sa ating mga tagapanood na pwede palang makita through physical na wala mo ng kahit sa sarili mo lang, ma-observe mo lang. Wala pang mga intervention ng doctors. Okay. Of course, yung una, changes in your urinary function, Di ba ang trabaho ng kidney, yung urinary system natin magpaihi sa atin, So kung may pagbabago na sa dami ng ihi o sa dalas ng pag-ihi, kunyari mas madalas ka na, usually sa gabi, imbis na, ang common kasi 1 to 2 times lang hanggang sa mag-umaga. Okay. Kunyari nakaka 4 to 5 times ka. Tapos bangon ka ng bangon. So technically, hindi na normal yon. Yes. So mas madalas nang naglalabas ng ihi ang kidney. So that there's problem there. I mean, tingnan natin, baka mamaya meron na nagde-develop na diabetes or mga sa lalaki baka may prostate problem na naapektuhan ang kidneys or even infection. So doon pa lang sa pagbabago sa dami at dalas ng pag-ihi, pwede mo nang makita na may problem ka na sa kidney. Or kahit doon sa naman hindi ganun kadalas, no? Oo, yung nabawasan din yung frequency. Oo. Yan. And then, okay, next picture. Ito yung pinakalas natin, yung pagsusuka, tsaka yung parang maduduwal, Pag kasi ganyan na pala at may kidney problem ka, it means hindi na kayang i-absorb ng kidney mo yung kinakain mo. Or even the medications. Nagkakaroon na ng toxicity, nag-o-overload na. Okay. So ang isang side effect sa katawan pala ng tao, magsuka o maduwal. Especially pag mataas na yung tinatawag na creatinine ko. Pag nag-o-overload na tayo ng creatinine, ang tendency magkakaroon ng acute gastritis ang tawag natin doon, o nagkakaroon ng parang pangangasim na ng tiyan. And then of course, magsusuka ang pasyente o parang maduduwal. Ano yung creatinine? Yung creatinine kong, yun yung dumi na pinuproduce ng kidney natin at inilalabas natin every now and then. So basically, dapat mailabas natin yung creatinine na yan dahil nanggagaling yun sa dugo. Ang dugo kasi umiikot sa katawan, di ba? Pag daan sa kidney niyan, sasalain ng kidney, filter. Yes. Yung ipifilter niyang dumi, yung creatinine, dapat may certain amount siya na i-release natin every day. Pag hindi mo na-release yan, mag-overload, ayun na nga, isa sa mga makikita mo magsusuka o parang naduduwal yung pasyente. Other pictures yan. Of course, shortness of breath, nahihirapang huminga o parang kapos huminga o sa paghinga kasi nagkakaroon ng overload ng fluid. Pag hindi nagre-release ng fluid ang kidney natin, siyempre maghahanap ng lulugaran yung tubig or yung mga waste products. So technically, pupunta sa baga. Ang pasyente hirap ngayong huminga. Pag in-x-ray mo, parang may tubig, parang cloudy. Dahil hindi lang makaihi. Ngayon, yung iba, ang ginagawa natin dyan, especially kung mataas na rin ang blood pressure, mabanggit ko lang, pinapaihi natin mabilisan para ma-relieve siya sa paghinga. Kasi importante siyempre paghinga, delikadong kinakapos ka. Yung ibang pasyente hindi makahiga, nalulunod, bumabangon, natutulog, nakaupo na lang kasi punong-puno ng tubig yung baga. Because of kidney problem. Okay. Of course, blood in the urine, very, very good example. Pag ito talaga nakita natin sa ihi natin, takbo na kagad sa doktor magpatingin na. Very important na walang dugo ang ihi. Pag may dugo ang ihi, maraming problema. Baka dun mismo sa kidney may gumagasgas na bato doon o bara o may tumubong bukol doon o kung ano pa man na nahahadhad yung daanan. Yung lining, yung daanan ng ihi, nagkakaroon ng pagtagas ng bleeding. Kasi nagagasgas yung ugat magdudugo ngayon yan. So technically, pag may dugo ang urine, go to the nearest doctor pa check up. Emergency na yun. Yes, emergency na yan. Kung may urine, yung parang nagka-cloudy, parang bumubula. Oo. Sign pala yan ng leakage ng protina. May protein leak. Oo. So, dapat kasi yung protina, kagaya ng asukal,
pag umihi tayo, hindi dapat lumalabas yun, dapat nasa sala pala ng kidney, ibinabalik sa katawan natin. Kasi importante yun eh. Yes. Pero pag overload ka na ng protein, o kaya nasira yung panala ng kidney mo, nagli-leak out yung protein. Pag nag-leak ang protein natin, it's either overload ka na ng protina o kaya talaga hindi na masala yung ng kidney mo yung protein. It's a sign of kidney problem also. Baka mataas na rin ang creatinine. At saka yung foam urine, hindi naman protina lang. Mga waste products natin yan sa katawan, mga toxins yan na nagiging bula pag iniihi lang natin. So pag meron na yan, ibig sabihin overload ka talaga. O overload ka ng ganung bagay. Of course, pamamanas o pamamaga, swelling or edema, no? So nakikita natin nagsisimula yan sa paa. Magmamanas muna yung paa, tapos yung legs, yung ito, tapos hita. Kumisan, lumalaki yan siya, nagkakatubig ang baga. So dire-diretso. So ibig sabihin nun, hindi nga mapalabas ng kidney mo yung overload na fluid. Kung hindi ka man overload, so ano lang talaga, naglilik lang, hindi lang talaga nakakalabas. So napupuno, parang napupuno lang yung pasyente. So yung manas, isang bad sign din ng kidney disease yan. Meron pa ba? Ayan, extreme fatigue. Yung madaling mapagod, yung madaling mahapo sa Tagalog, kasi ang kidney pala, gumagawa to nung hormone na erythropoietin. Yung salitang erythropoietin, part yan ng dugo natin, ng pula ng dugo. No? So technically, pag mababa ka sa erythropoietin, mababa din halos yung hemoglobin mo, yung pula ng dugo. Pag mababa ang pula ng dugo, di ba, laman ng dugo, nutrients, saka oxygen. Madali kang mahapo, namumutla ang pasyente, tutulog-tulog, konting trabaho lang, nanlalata na. So these are, pag gano'n na napapansin mo sa pasyente, sa kasama mo, o parang namumutla na siya, isipin mo may problema, baka nga kidney problem din yan. So ang kulay ng dugo niyan, Doc, hindi ganun ka bloody, yung red na talaga nakikita natin. Oo, pwedeng gano'n, pwedeng mas parang malabnaw siya. Pero technically, may mga blood test tayong dapat ipagawa para makita talaga. Oo, makita talaga yan. So kasama dun sa anemia, dun sa pagbaba ng pula ng dugo, syempre, nahihilo. Tapos hindi ka makakonsentrate kasi nga wala kang good blood flow, especially sa brain. Pag mababa na kasi ang blood supply natin, syempre konti ang nagsusupply sa lahat ng parte ng katawan, especially sa brain, sa heart, sa lungs, sa extremities natin, nanlalamig yan. Mismo mamaya, pakita natin yung picture. So, technically, marami kang mapapansin na which might lead to kidney disease. Pwede mong isipin na kidney problem yan. And then, ayan, yun nga yung parang nanlalamig ka, nasa mahinit ka ng lugar, giniginaw ka pa rin. Oo, sign of kidney disease din yan. Of course, titignan mo ibang bagay, pero kasi nga pinag-uusapan natin ngayon yung size of kidney problem. So isa sa mga pwedeng palatandaan yung madali kang ginawin. And then rashes. Kasi yung rashes pala, pag sa kidneys ang cause, yung rashes, hindi siya simpleng dermatological problem na parang skin rash lang at dermatitis lang. Pwedeng yung pala yung mga toxins mo, yung laso, yung dumi, nagiging parang Sa skin pula-pula. na lumalabas? Oo, lumalabas sa sakit sa skin. So nagiging parang makati yung balat. Meron bang areas, Doc Bong, na mas madalas labasan ng mga skin rashes kapag O kahit kidney-related? Well, kamukha niya, pinakita niya sa braso. Pero technically, dun sa mga areas na madaling mamawis. Armpit, yung singit natin, sa may bandang Masingit-singit puwitan. ako Oo. folds. Yes, yung mga ganun, skin folds. So, pag ganyan pabalik-balik na, pero kasi yan usually nakikita sa mga diabetic patients eh. So, para bang skin rashes, may diabetes, may kidney problem. Parang ganun. Titingnan natin ganun. Ayan. So I think yun na yung yung kanina kasi nahuli na yung nausea and vomiting, napakita na natin. So ito pinapakita natin sa ating mga televiewers na of course meron dapat na consult sa doktor, pero sa sarili mo pag nakikita mo may changes ka na o sa mga kasambahay natin, kasama sa bahay, sa family, huwag ipagbolang bahala. Patingnan ka agad kasi these are changes na hindi common, hindi pangkaraniwan. Pero kung biglang nawawala naman, nag-improve. Pero once na bumalik, mas lalong dapat na tingnan natin mabuti. Baka nga mamaya kidney problem. Kung napaka-importante ng kidney. Kidney ba yung binibenta nila sa black market? Yes. Oo, mapag-usapan natin. Oo. Usong-uso dati yan. Pero nowadays mukhang wala na yata masyadong balita tungkol Di doon. ba nakakamatay yun? Nag-donate ka ng body part? Hindi, meron ka naman dalawa eh. Oo, may isa pa. Kung properly na technically tinanggal, at meron kang mga gamot na ibibigay. So, kumbaga hindi hausyaw o hindi masama yung pagkakatanggal, hindi naman delikado. Pero kunyari, right then and there, surgically tinanggal yan, talagang pwedeng madisgrasya. Pero tama si kung dalawa naman yung kidneys eh.
kung in good faith ka naman at kailangan talaga ng... Gallbladder, isa lang, no? Yes, yung abdo natin isa lang. Pero kidneys dalawa. Okay, dalawa. Pero kaya ginawan dalawa yan kasi kailangan talaga dalawa yan. Yes, yun kasi yung sinasabi nila. Oo. Although parang reserve lang kung sakali masira man yung isa. Pero Meron ka pa technically, isa. Ginawa talaga ng Diyos yun na talagang dalawa. Yes. Okay. Thank you, Maraming Doc. salamat, You're the Doc lucky Bo. day. Thank you so much. Papakinggan namin yung next research mo tungkol Oo. sa kaliwa to Ay, gusto ko yan. Next week. yes, Oo. interesting. Sige. Kamustahin natin ang ating mga kasamahan sa huntahan kay Attorney G, kay Beth at kay Jokas. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya, February 24, a day before the EDSA Revolution. 6:35 a.m. Narinig niya ba ang salitang squander? Yes! Iyan ang ating word for the day. Word for the day. Squander. Verb. To fail, to take advantage or lose the chance or opportunity. Example sentence. The basketball team squandered their chance to win the game and make it to the championship. In Tagalog, masayang o sayangin. Wonder. The Bureau of Customs and the Judiciary Judiciary, yes. squandered their twice-to-beat advantage in the UNTV Cup. Yes. Yan. Squander. Pero pwede rin yan, Kong, di ba dun sa yung ibang ginagamit din yan. Kasi mabasa ko rin minsan sa Yes. newspaper yun, yung, kunyari yung mga politics na na-accuse nung nag-squander sila ng funds, di ba, sa kanilang local government Parang units. Pwede yan, nagwaldas, parang ganun. Pwede rin yun eh. Pwede rin yun. Oo. Diba? Ako, now that I'm earning my own money, I try as much not to squander. Squander. In order not to Yes. jeopardize my future. Thank you very much. Your savings. Yeah, try to save as much. Tama. Sige na nga, squander. nagugutom na tayo. Akala ko nasa-squander Angela. ka rin eh. Ayan, nakakagutom na nga. Yan, para kasi nakakagutom talaga yung pag nag-iisip tayo ng mga sentences no, para sa ating word for the day. Pero recently, sabi nga namin ni Kong, parang napapansin namin, medyo familiar yung mga nagiging word for the day Mas natin. mabuti Talagang nga, nagagamit. Diba? Ito, sa word na to, di ba? Oo, nagagamit yan. yan. Nakikita natin, nababasa natin yan sa newspaper. So, since na nagugutom na tayo kakaisip, alamin natin ang what's for breakfast. So wag na nating i-squander ang ating oras para kumain ng masarap na pagkain. Dahil kasama po natin ngayon ang isa sa ating mga suking-suking chef dito sa bahay. And of course, kasama niya ang ating napakabuting host din nung pumunta tayo sa Tagaytay, if you can remember. Kasama natin si Chef Hans. Good morning. And of course, si Miss Osita ng Ositas Tagaytay. Good morning. Finally, nakita natin siya in the flesh, no? Palagi. Sa Canada lang siya. Oo. Streaming. Correct. Tsaka dati, lagi lang natin naririnig yung kanyang napakagandang bahay sa Tagaytay. Ngayon na in the flesh, kasama natin siya. Thank you po. Pala yun, si Ma'am Osita pala yun. Thank you. Eto na, huwag na natin patagalin dahil mukhang napakasarap na mga inihanda niyo po ngayong umaga para sa amin. So, Chef, ano ba itong, and Miss Osita, ano po ito prepare niyo para sa amin? Nag-prepare po kami na yung special Ositas Seafoods Canton. Ako naman. Meron din po kaming Ositas Pasta. Okay. Meron din po kaming Ositas Crispy Pata. Yun, ako. Kanina pa namin sinisipat yung crispy patang yan. And of course, isa pa. Pancit Canton din yon. Ito yung seafood canton natin. Alright, so ano yung ipapakita po natin na step-by-step process? Yung Ositas Seafoods Canton. Kasi talagang kakaiba yan, no? Opo. Seafood yung ginamit Seafoods natin. yan. So, yung chef, ano ba yung mga ingredients na ating gagamitin? Kailangan po natin ng half kilo of canton noodles, half cup of pusit, half Yun. cup of shrimp, half cup of carrots, half cup of sitsaro, half cup of pechay bagyo olive oil, minced garlic, onion, soy sauce, and salt and pepper.
Ang sarap niya. Ano ko, favorite ko kasi ang seafood. Opo. Kaya talagang mahilig rin ako sa pansit. Kaya etong combination mo, itong fusion na to, siguradong patok dito sa bahay, Yes, chef. ma'am. Opo. So ano ba ang ating first step sa paggawa nito po, seafood canton? Olive oil po, igisa lang po natin yung lagay po yung garlic. Oil, and then the garlic, of course. then onion, Onions, then sunod po natin yung squid, yung pusit po. yung pusit. Yung pusit po, then yung shrimp. Okay, so yung Tapos mga... lagyan po ng soy sauce. Yes. Then Tapos hintayin lang natin salt na and pepper mag-reddish. po para matimplahan siya. Then lagay po yung vegetable, yung bell pepper, carrots. Then sunod po natin yung pechay bagyo. Pechay bagyo, of course, yun. pansit. Ihalo lang po siya until mag-brown yung yung shrimp at saka pusit. Oo. Then half lang yung vegetable niya. Then you put some water. Ibod lang po siya. And you put another soy sauce. Okay. Then ilagay po natin yung noodles. So hindi I-boil lang siya lang. basta tubig, no? Opo. At saka hindi na siya ginigisa po para wala siyang oil. So, dun lang po siya hanggang sa mag-boil yung noodles. Okay. Naghalo lang siya. Lagay yung yung ginisa natin kaninang mga ingredients. Okay. So, mix lang po siya dyan until medyo magkaroon siya ng sauce lang niya na konti. Until po na yun. So parang medyo saucy, as in Opo, meron po mas-sauce na siyang pansit konti. siya. Opo. Oh, yun. Para hindi nga masyadong dry, no? Actually, mas gusto ko rin yung medyo may konti-konti ka na Opo siya. hihigop, no? Opo, Pag kinakain yun po mo. kasi napapalasa yung lasa nung shrimp at saka nung squid. Opo. Ayun naman. And syempre, tulad nga na sinabi mo, chef, meron pa tayong pasta and ang putok-batok na ositas. Crispy pata Crispy po. pata. Yun naman. Pampabata yan. At gusto ko lang tanungin si Mami Osita, ano ba mga bagong pwede namin makita sa Ositas Tagaytay? Shift hands. Mga Actually po, meron po kaming soft opening po kami ng March 28 po. Meron na po kaming nilaunch ngayon yung burger po namin na demo namin last week. Meron na rin po kaming mga varieties ng burger. Meron na rin po kaming mga tapa tocino na dinemo din namin dito. So soon complete na po by itong March 28, Feb 28 po. So invite po namin kayo. Yung lahat po ng gustong bumisita sa Hotel Castle and Resto ng Ositas, meron po kaming contact number 0923-398-7334 or i-like nyo lang po yung Facebook ng Ositas Hotel Castle and Resorts. Bumisita po kahit marami po kaming mga gimmick, mga games. Oo. Kompleto naman dyan, chef, no? Meron po. Tsaka okay na po ngayon pumasyal doon sa amin. Yun. Kanina tinatanong ko kasi si chef, magkano ba pag pupunta doon? Sabi niya, just check the Facebook page. Nakapost doon lahat Nakapost ng po yung questions price nyo, doon, yung lahat po. inquiries nyo, Opo, lahat opo, doon opo. masasagot. Yes, ma'am. Oo. Mapagit ko lang, yung mga inahalo nila sa pagkain nila doon, Yes, doon din organic nila po. kinukuha. Yes. Opo, Organic. organic Oo. po May tanim yun. sila, di ba? Sabi niyo may tanim Yes, doon sa sir. area. So technically, healthy talaga yan, yung mga pagkain dyan sa You know where you get your food from, di ba? Of course. So alam mo Oo. talagang fresh at saka healthy talaga, di Like po ba? ng pork namin po is native talaga yung ginagamit namin para healthy talaga sa body. Then yung mga herbs po namin. Meron na rin po kami mini garden dun sa side po. Kaya lahat po ng herbs dun nandun na po. Yung mga herbs nyo ba for sale din o hindi? Hindi For the po kitchen actually lang for talaga? the kitchen lang po. Exclusive po for Ositas. Okay. Si Mami Osita, hindi ko pa naririnig magsalita. Baka meron ka na lang mga gustong batiin. Batiin ko ang family ko Ayun. sa Calgary, tsaka mga kasama ko sa trabaho sa Grey Eagle. Ayun. Hello, good morning po. Morning. Mami Osita, next time dapat magluto ka na rin for us, ha? Abangan Soon namin. po yan. magiging Yes. kusinera na si ma'am. How long are you staying here in the Philippines? Until March 14. And then you're going back to Canada. Oh, sige po. Before March 14, looking forward to your specialty. thank you very Thank you much. po, Miss Yeah, Osita. And of course, Chef Hans. Ay, may babatiin din daw si Chef. Po, Go ahead. good morning po kay Ma'am Josie po, yung president po ng homeowners ng Tagaytay Farms, si Chef Ryan po, then yung boss ko po sa sa Dubai, si Ma'am Aida Morales, si Ma'am Gladys, si Sir Junril. Good morning po. Tapos meron pa po yung family ko po, tapos yung Sunrise Printing Press po, na sumusuporta po sa mga pinapagawa namin. Ikaw ba
yung nanawagan doon sa driver? Nandito na po yung tinawagan nandiyan ko yung po. driver. Actually po, brother po ni Ma'am Osita. Andyan na po. Nandiyan. Last time kasi, di ba? Tinahanap din niya yung driver nga Oo, pero nandiyan na daw. Nandito na, ready na. Thank you ulit, Chef. Thank you so much, and Miss Osita. Thank you po. Ayan, balikan naman natin si Rina na nasa Daljoy Gallery sa Museum and Museum sa Pasig City. Rina? Hello, Doc Bong! Narinig ko, napakasarap ng mga kinakain nyo dyan. Pero after nyo nga kumain, kailangan makapag-workout din kayo. Bago ko sa inyo pakita yung mga nagagandahang dolls dito, ay mag-workout muna tayo para sa ating Fitness 101. Okay mga kasambahay, for the last day exercise natin for this week is yung legs natin. Ngayon, ang unang exercise is leg press. Ito si Coach Jimmy, dinidemo niya ngayon yung leg press natin. More on quadriceps naman siya. Ang tips naman dito, 15 to 20 reps, at least 70 pounds or kung anong weight na kaya nyo. At least 3 rounds to 4 rounds. And then proper breathing niya is inhale, pag-push, and then exhale, pagbalik. Okay, second exercise natin para sa legs is leg extension. Ngayon, pinapakita ni Coach Jimmy ang leg extension, and then ang workout nito is yung quadriceps natin. Laging dahan-dahan yung pababa para mas mapil natin yung muscle na wino-workout natin, lalo na yung quadriceps. Okay, last exercise natin para sa legs. Ngayon naman tuturo ko sa inyo yung leg curl. Ang in-exercise naman ito yung glutes natin, your hamstring. Dito naman siya sa likod. Ang difference kanina, quadriceps, ngayon naman dito naman siya sa likod. Papakita ni Coach Jimmy kung paano niya i-workout ang kanyang hamstring. Go! Okay. Breathing is inhale pataas and then exhale pababa. Okay, yan po yung tatlong exercise natin para sa legs. Ang una is leg press, leg extension, and then leg curl. And then konting tips, more effort, more progress, mas okay po yun. Mga kasambahay, sana may natutunan kayo sa ating 1-week workout dito sa Alpha 53 Gym sa Mandaluyong City. Pero i-review muna natin yung mga binigay nating workout sa kanila. Nung Monday, nag-chest workout tayo, and then Tuesday, nag-back, Wednesday, shoulder, fourth day is arms, and then Friday is legs. Ayan, napakadali yung mga workout na binigay sa atin ni Coach Wendell. Of course, invite them to visit Alpha 53 Gym, Coach. Invite ko po kayo dito sa Alpha 53 Gym, dito po sa Mandaluyong. Hintayin ko po kayo, kita-kits po tayo. Ayan, bisitahin nyo rin ang kanilang Facebook page. Yes, Alpha 53 Gym, palike na lang po. Ayan, thank you so much at sana may natutunan kayo sa ating Fitness 101. For more fun, fit, and healthy tips, tutok lang kayo sa ating Fitness 101. Ayan, 1 week na yan na. Sana may natutunan kayo dun sa ating Fitness 101, from our chest, to our shoulder, to our back, to our arms, and then to our leg workout. Bago kayo mag-peak pig out weekends, no? Pwede kayong mag-workout muna at bago kayo kumain ng marami. At nandito pa rin tayo ngayon sa Daljoy Museum and Gallery sa may Pasig City. Makakausap naman natin ang owner na si Miss Stella Tejada. Good morning, ma'am! Ay, dito po kayo, ma'am. Ayan, papakita natin
sa'yo, dahil sineselebrate nga natin itong commemoration ng EDSA Revolution, papakita natin yung mga nagagandahang dolls dito, ma'am, kung saan makikita nga natin dito yung sa EDSA Revolution noong February 25, 1986. Ma'am Stella, ano po ba yung mga dolls na makikita natin dito? Sino-sino to? Ito yung mga main characters ng EDSA Revolution. That was the installation of Cory. Okay. And that guy, there is Doy Laurel, the Vice President, Cory, and the next is Aurora Aquino, the mother of Ninoy. Cardinal Sin, of course, Secretary Enrile, and Gringo. And the rest are the soldiers and the nuns the priests, who were there during that time. And they joined the revolution. Ito po bang mga dolls na ito ng EDSA Revolution natin, matagal nyo na po ba itong nagawa, ma'am? We set this up, I think, 3 years ago, so that we will have a remembrance of our peaceful revolution. Okay. Ano po ba yung pinaka-memorable sa inyo ng EDSA Revolution? Kasi 2 years old pa lamang po ako noon eh. Because we live in San Juan and very near Crame. Okay. I saw all the helicopters and small planes with soldiers and mounted ammunitions. So we were nervous. Yeah. So parang nakaka-trauma sa inyo yung experience na yun? Yes. It was really a trauma. For 3 days or 4 days, I didn't have sleep. And on the 5th day, I landed in the hospital. Okay. Ito naman pong display nyo, ngayon nyo lang po ba ito nilalabas? Or every February nyo lang po ba ito nilalabas? Itong EDSA Revolution? We set this up 2 years. 2 years na. Okay. So that, because every year we change our modules in order to let the children be aware of history. Ayan. At dito rin mga kasambahay sa Doll Joy, makikita nyo rin hindi lamang itong EDSA Revolution na doll nila, kundi meron din tayo yung mga iba't ibang presidente ng Pilipinas. Nandyan yung about sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Kanina meron din sila yung Precious Moments doll, diba? Ayan, ma'am, kailan pa po kayo nag-start na gumawa ng dolls? We started during the start of martial law. September 21, exactly on the day martial law was declared. Ano po yung unang doll na ginawa niyo po? We were making dolls for our children. So ang mga names nila all after our 4 girls, Sandra, Brenda, Sheila, and Gigi. Then 1 year later, we had a son naman. So, that is again, with the dolls naman na panlalaki. Yes, JP naman. Ayan. So, dito nga, makikita niyo yung iba't ibang mga dolls. At syempre dito, pwede rin kayo makabili ng mga dolls nyo. Tanungin natin si Ma'am Stella, ano yung price range nyo dito sa mga dolls na ito? Ano naman, we have 35 pesos. And then, going up, pero mostly are our products. We try to have dolls within the current events like Miss Universe dolls. Miss Universe, the President. Presidents. We have community helpers. And also we have activities here. The children would dress up the dolls, and the one who finished dressing up will be the winner. And she gets the doll for free. Wow. So they have an educational tour around this area. Yes. Yan, please invite them to visit Doll Joy Gallery and Museum here in Pasig City, ma'am. All our guests, all the schools that have come over, it is about 500,000 guests already, are very clearly satisfied with what we are showing here. Lahat sila, when they come in, they are wide-eyed and shout, wow. Yes. So that makes me happy. Yun lang ang nagbibigay ng sa akin. Ayan, para Kaligayahan. bisitahan sila,
ma'am, pwede silang bumisita dito sa may C. Raimundo, Pasig City lang, Yes. di ba? Sa tapat lang sila ng may McDonald's area. At open naman ito. What time po kayo nag-open dito, ma'am? We open at 8 and then end at 5. But it is better if you have a tour operator who will lead you to Show you how around. Yes. Alam niyo ba mga kasambahay, may nakita pa ako dun sa isang area kanina. May mga dahil sila ng iba't ibang school, di ba? So That's makikita right. mo kung isang school uniform ka mapapabilang. Madami doon, mga 300 plus ata yung nakita ko doon, that's- or more than. More than. Thousands na. Ayan. Meron po ba kayong social media account? Meron Facebook po ba? Yes, ang we Daljo? are on, we have a website. Website. Oh, yes. Ayan. Ba yun? Ayan. Mensahe po para sa ating mga viewers ngayon. Yes, I enjoined you to come over, see our modules, all educational, and you will not regret. You will always be happy here. Thank you. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Stella Tejada Diaz. Sa mga Kid at Heart, gustong bumisita, bisitahin nyo lamang sila. Malapit lang po sila dito sa may Pasig area, sa may C. Raimundo, tapat lang po ng McDonald's. Huwag nyo pong kalimutan ang Daljoy Gallery and Museum. Ayan, balik sa inyo dyan, sa bahay ni Kuya. Thank you. Maraming salamat, Rina, sa Daljoy Museum sa Pasig City. Of course, interesting nga dahil EDSA ngayon, kaya pinakita nga yung EDSA celebration nung February 25, 1986. Okay, puntahan po natin ang ating, Kikay muna pala, sa ating Something Good. Kikay? Pagkatapos natin kumain ng Maingay. kailangan meron ka ng energy para mamalengke. Kaya alamin natin, Masayahin. Noong ako'y bata pa. Ngunit higit sa lahat, mapagmahal. Ang nag-iisang kikay ng bahay ni Kuya, si Erica Maris Endriga Honrado. Bata pa lamang ay bungisnis na, kaya naman hindi malabong maging ganito siya nang lumaki. Siyempre, nandito po ako pang-upang ihatid sa inyo kung magkano na nga ba ang ating mga pangunahing bilhin, siyempre, sa palengke. Mahilig man siyang tumawad sa palengke, ay hindi naman matatawaran ang kanyang pagmamahal, lalo na sa kanyang pamilya. Kaya naman para sa nag-iisang kikay ng bahay, narito ang kanyang real-life dudong na gustong bumati. Happy 25th birthday, baby. And wish you all the best. Kung may problema ka, lumapit ka lang sa akin and stay that way. At mula sa iyong GMK at UNTV family, isang pasasalamat at maligayang pagbati sa iyo, Kikay. Binigyan mo kasi siya ng pansit. Di ba? Sabi nga niya, birthday. For long life. Gusto ko, Birthday. Yay! Thank you, Chef! Thank you, Miss Cosita! Love it! I love it! Wish mo, Kika. Okay, ang wish ko sana pumayat na ako ngayon. 25 years old na ako. Sana hindi lang siya wish, sana maging reality na siya. Thank you, Chef! Happy birthday. Okay, I'm gonna blow the candle now. Yes! 20. Yes! 25! Pero tomorrow pa yung birthday ko on Feb 25. EDSA ka. Yes! So, Pinanganak ako naghihimagsikan ng Pilipinas. Oo nga. Gusto ko na rin kunin yung opportunity na to, Doc Bong, pati na rin sa mga kasama. Una-una magpasalamat kay Lord dahil marami siyang talentong nabigay sa atin at nabibigyan tayo ng opportunity na maibahagi ito sa publiko. Siyempre sa tulong nila Kuya Daniel, nila Sir Jerry, nila Ma'am Nina, at siyempre ni Ate Ruth. At siyempre pati na rin yung ating mga buong UNTV family, no? Sila Direk Lito, si Ate She, thank you for everything, for the patience, for the understanding. I love you. At syempre to my family, thank you. Thank you for being a good family. At syempre sa aking boyfriend, si Dudog. I love you. You are my light in a world full of darkness. Wow. Pinaganda ko yun. Pinaganda mo? Oo. Sinulit ko yan. Nabasa ko
ako sa isang pocketbook. Oo. Tsaka syempre gusto ko pa rin magpasalamat sa lahat ng aking mga nakakasalimuha, mga nakikilala at mga sumusuporta kay Kikay. At syempre ang Palengke Pies Watch Team. Thank you! Oh, yung Mother's Club mo. Yes, yung Mother's Club. Oo, ipanalangin nyo sana pumayat na ako. Magkikita ba kayo ni Dodong ngayon o bukas? Kailan kayo? Magkikita kayo mamaya. Magkikita rin kami tomorrow. May binubulong sa Day off siya ngayon. Sige, day off ka ngayon. Duty ako mamaya. Thank you. Okay, happy birthday, Kikay. Puntahan po natin ang ating mga kasamahan, si Attorney G, Beth at Joka sa huntahan. Hi, Kong! Yes, good morning. Nabalitaan niyo ba yung pinangalanan ni Secretary Aguirre? Jambi. Jambi. Pero hindi na active sa Liberal Party eh. As a matter of fact, noong 2010, she ran for president independent. Tapos noong 2013, kasama siya sa listahan, slate. Pero 2016, wala na. Ayun, pero but has she resigned or is she still an inactive member of the LP? She was never active eh. Parang sinama lang sa listahan nung it was a coalition slate, remember, nung 2013. Tsaka si Congresswoman Len Alonte ng Binyan Laguna. Kasi si Grace was also a member of the coalition slate at that time. Yes, correct. Kaya you cannot say she's really a member of LP. Pero siyempre, kung ang pinaka-importanting mangyayari sa araw na ito ay hindi naman yung pag-aresto kay Senator Laila de Lima, kung hindi ang pag-celebrate ng birthday ni Kika. Happy birthday, Kika! Happy birthday, Kika! Nakita ko pa siya kanina, hindi ko pa nabate personally. Happy birthday talaga. Happy birthday, Kika! Thank you. I love you. Saan ba tayo kakain, Kika? Sa Rockwell naman dati. Rockwell na ba? Oo, sa Rockwell tayo kasama si Atty. G. Doon tayo mga grocery. For a change, hindi tayo mamamalengke mamaya. Si mami mo din pala. Mabilisan. Bigla pa naman ako'y namimili. Kami ni Mrs. namimili kami doon sa namamalengke kami. Bigla may kumalabit sa akin tapos nakipagkamay. Tiningnan ko, sabi ko napakaganda, batang-bata. Nanay po ako ni Kikay. Anak mo daw, Kikay? Nanay po ako ni Kikay. Atty. G, nagmana sa akin yung nanay ko kung bakit siya maganda. Hi, Mother! Tapos sabi naman ni Tito Joe kanina dito, parang... Kamukha mo daw yung daddy mo. Parang anak ni Kikay si nanay niya. Oo, si mami niya. Kaya nga magkamukha sila. Yeah, very Ganyan beautiful. talaga, daw sa kanya. History repeats itself. Very beautiful. Thank you! Happy birthday! Happy birthday. Pero ang birthday mo talaga, bukas talaga, di ba? Yes, Feb 25. Edsa. 25 on 25. Yes. Turning 25 on Feb 25. Wow! Maraming salamat sa inyo. Maraming Thank salamat. you. Happy weekend. Happy weekend.